Alam niyo yung rocknet kung gaano katibay yung galing sa China? Parang binalot mo ng sapot ng gagamba, Secretary. Kaya po hindi na preserve. Kaya po ang landslide, gano'n na lang po nangyayari. Matagal na po ito nangyayari, hindi lang po ito ngayong taong ito. Mr. Chairman, hindi lang po the last 3 years ito. Isang buwan ka pa lang, pinsan. Pero yung bigote mo, hindi mo namumuti na eh. Ano kaya kung tumagal ka ng 6 months? Ako'y nalulungkot sa'yo eh. Pero ang ginagamit po pangkaraniwan, at ito'y nakita na natin sa maraming panig ng ating kapuluan, bibili sila ng rocknet sa China. Ang presyo po ay halos 62% ang baba niya doon sa talagang dapat na gamitin. So Mr. Chair, dahil sa nung nagbidding sa ASTO yung nilagay niya, tsaka ASTM, napakataas na uri ng napapangiti si Yusek Ador, alam niya ito eh. Pagkatapos bibili sa China, alam mo, Secretary, pati yung ginagamit na ilulubog horizontally at saka vertically, kumisan dapat 5 metro, Mr. Chair, ano? 1 metro na lang. Alam niyo yung rocknet kung gaano katibay yung galing sa China? Parang binalot mo ng sapot ng gagamba, Secretary. Kaya po hindi na preserve. Kaya po ang landslide, gano'n na lang po nangyayari. Kaya ang alam ko, kaya po siguro nyo binaba. Ang gusto ko sanang isagot yun, napansin po kasi namin, sobra-sobra talaga, pero hindi naman talaga nakatutulong para i-preserve yung assets na ating mga nagawa sa mga nakakarang mga panahon. Mr. Chairman, alam niyo po, na-mention niyo po yung rocknetting. Pero habang ako'y araw-araw na tumatagal sa departamento, lahat po ng sinasabi niyo, nakikita po natin on the ground. Ngayon lang po, meron pong bumagsak na kalye ngayon sa Bukidnon, kahapon. Yung Buda Road sa Bukidnon, papuntang Davao. Hindi po natin alam kung ano ang dahilan nun. Pwede pong earthquake ang dahilan, pwede pong landslide ang dahilan, pero pwede din pong kakulangan ng asset preservation ang dahilan. Dahil po itong kalyeng to 1999 pa ata o 2000. So 25 taon na yan. No? So marami po ganito, no? At very very unfortunate po itong mga pangyayaring ito. Pero kagaya nga ng sinabi ko kanina po nung sa aking opening statement pa lang, wala po ako dito. At madali po para sa akin siguro dahil isang buwan pa lang po ako siguro dito. Isang buwan at halos isang buwan at kalahati pa lang ako dito. Hindi po ako pumunta dito para i-depensa itong mga nangyayari sa DPWH. Pero nandito po ako, ginagay po ako ng Pangulo dito at yun ang kabilin-bilinan niya para po baguhin. Kaya po lahat po ng suggestion na ni Chairman na nakikita natin na obvious na may problema, talaga po dapat baguhin na natin ngayon. Kasi po, matagal na po ito. Matagal na po ito nangyayari, hindi lang po ito ngayong taong ito. Mr. Chairman, hindi lang po the last 3 years ito. Sabi nga po ni Senator Ligarda kanina, dekada na po ito. So, ako po, sabi ko nga nandito lang ako ng 2 taong kalahati. At hindi ko sasayangin yung oras na ginagay po sa akin dito ng Pangulo para makipaglokohan at hindi baguhin ito. So isang linggo, isang buwan ka pa lang sa Isang departamento. buwan pa lang po, mahigit. Opo. Alam mo, Mr. Chair, baka hindi niyo alam na si Secretary Dizon, kamag-anak ko ito eh. Dizon ako sa aking ina. Taga-Angeles ang nanay ko, Dizon din siya. Kaya kung magtawag kami, pinsan. Isang buwan ka pa lang, pinsan. Pero yung bigote mo, hindi mo namumuti na eh. Ano kaya kung tumagal ka ng 6 months? Ako'y nalulungkot sa'yo eh. Alam kong gusto mong ayusin, alam kong gusto mong baguhin at magbago lahat ang problema ng departamento. At ako ay isa sa naniniwala sa gusto mo na mabago mo ang maraming problema na kinasasangkutan mo ngayon. Kung matutulungan ka lang namin sana ng higit pa sa magagawa namin ngayon, ay gagawin namin. Alam ko naman ang ating chairman ay isa sa mga
maasahan natin kung pag-uusapan ay yung paglilinis ng departamento. Katulad halimbawa nung kami po ay naghihiring sa ibang komite, yung Philippine Science Agency, siya pala ay may kakayahan na magbigay ng maraming pantulong sa mga iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Alam din niya kung anong pwedeng itanim sa anong lugar. Meron yata silang mga technology na nakakalap o nagagamit, may mga equipment sila. Ang sabi ko sa kanila, Mr. Chair, Secretary, bakit hindi mo tulungan ng DPWH? Hirap na hirap sila. Isip-isipin mo ka ako, yung sumbong sa Pangulo na ginagamit nila ngayon ay nanggaling sa MYPS application. Dapat sana ang ginamit yung PCMA application. Kaya makikita po ninyo kako, pag kinumpara nyo yung dalawa, magkakaroon po kayo ng discrepancy ng coordinates. So, tumatango-tango si Yusek Conti. Tama o hindi? Ako po kasi, nireview ko yung mga submissions. Dahil binigyan po ako ng USB ng Pangulo nung simulan ko po yung Blue Ribbon nung ako pa po ang chairman. Kaya hindi ko po extensively nagamit sapagkat yun lamang siniyasat namin, nakakuha na ako ng mga ilang projects, nag-random lang ako. 15 yung nakita ko, magkakaiba yung coordinates, hindi pareho. Magmula sa 67 to at least 477 meters ang coordinates na pagkakalayo. Ay sabi ko sa Philippine Science Agency, bakit hindi mo ako tulungan? Nakita mo, wala pala kayong wala pala kayong satellite connection dahil mahal daw. Sabi ko, kahit mahal ito, Secretary, kung ito ang kinakailangan para lamang yung inyong mga encoder sa baba, hindi nakakagawa ng kalokohan na ipinapalit-palit yung mga litrato na kunwari tapos na yung flood control, hindi pala tapos. Ang ginagamit lang nila mga cellphone na yung signal mahina pa. Kaya nga, pag mahina ang signal, lalong lalayo ang coordinates. Hindi ba, Yosekador? O, yan po eh. Isip-isipin na, sasabihin po ninyo na sa PCMA po, real time. Wala pong real time. Yung encoder po ninyo, ginagawa po niya, nag-i-encode siya every end of the month. So, monthly. Wala talaga eh. Sa totoo lamang po, wala ni isa man na po pwedeng sabihin natin real time kung anong nangyayari on the ground. Ito yung kinakailangan pong gawin. Nabiro ko pa nga po sila eh. Hinahanap po namin kako yung mali-malitang pera na nakatago sa mga iba't ibang lugar. Na nakolekta nila sa flood control. Pwede po ba niyong malaman sa magitan ng inyong equipment kung nasaan ang mga perang ito? Kahit na biro lang nasasabi namin, Secretary, sapagkat kailangan po nating gawin lahat. Ang lahat ng kaparaanan, maitama lang natin ang maraming dapat itama. Hindi natin magagawa. Siguro magtatagal bago natin magawa. Ngunit kapag naumpisahan natin by acting on the side of caution, not erring on the side of caution, yun po ang dapat natin gawin, Mr. Secretary. Mr. Chairman, we agree po, no? 100%. At ang Pangulo po mismo, yun po ang direktibang binigay niya sa akin nung bago po kumupo. At yun po ang pipilitin natin gawin. Of course, with the help po ng ating komite, ng ating mga ibang opisyalis po. Kasama na rin po ang Philippine Space Agency dahil ang satellite feed po na real time, kung mayroon, kahit na hindi yan araw-araw, kahit na once a week lang o once every 2 weeks, napakalaking bagay na po nun kung magagawa po natin yan. Yung po mag-audit ng project natin, pwede kaya natin gawin, Mr. Chair, na kasangkapanin na lang natin ang JICA para po makita yung... Kasi sa aking pagkakaalam po, yung kanilang mga auditor, yung kanilang mga engineers, mapagtitiwalaan po eh. Baka sakaling yun po ay makatulong din sa atin. Pwede tayong humingi ng tulong po sa hindi lang sa JICA, kundi pati sa ADB at sa World Bank.
No? Tingin ko yan po ay posible, Mr. Chairman. Pwede ba nating i-consider, Mr. Chair, na kasi po nung nagmi-meeting kami sa Blue Ribbon, isa po sa mga lumitaw na mga rekomendasyon. Dahil nagsisimula po yung corruption sa mga engineering districts. Pwede kayang i-streamline natin yun. Ang suggestion nga po, alisin na yung mga engineering districts. Meron ba tayong ibang alternative? Kung sakaling tanggalin ang mga engineering districts, halimbawa, kung ano man alternative na gawin natin, wag na ganun karami. Pwede po nating pag-aralan, Mr. Chairman. No? Marami po talagang kailangan repasuhin at baguhin, no, dito sa departamento. Dahil nakita naman po natin na yung current na sistema nagresulta dito sa nakikita na natin ngayon. So, kailangan po talagang baguhin. At, Pagkaraniwan po kasi, Secretary, hindi naman lahat nangyayari sa mga districts. Ang congressman po kasi, ang siyang nakapangyayari do sa pag-a-appoint ng district engineer. Hindi po sa lahat ng pagkakataon ganoon. Meron namang hindi. Pati pag-alis ng engineer o district engineer, nandun pa rin sa kapangyarihan ng kung sino man yung makapangyarihan ng congressman na yon. So nakita po ninyo sa aming initial na pag-iimbestiga, yung first engineering district ng Bulacan, isipin po ninyo, 2022 to 2025, nakapagdala si Saldico ng 35 billion sa isang distrito. Paano po natin i-justify yun? Yun po eh. Maaring drastic po yung sinasabi namin na tanggalin lahat ng ano. Ngunit, yung ganun pong pangyayari, kung ano man ang katapat na solusyon nun, drastic man o hindi, dapat hindi nangyayari yung ganun. 35 billion sa loob ng 4 na taon. Kulang-kulang sa 8 billion pesos per year, Mr. Secretary. So, ito po yung dapat nating tugunin. Ito po yung dapat nating i-address para yung sistema po. Mahirap baguhin ang sistema, ngunit kailangan po nating i-address sa lalong madaling panahon. Maraming salamat, Mr. Chair. maraming salamat